Walang ginawa ang gobyernong ito, kaliwat kanan ang korupsyon, kaliwat kanan ang pandarambong sa kabangyaman ng mamamayan. Itong mahihirap na labing pangunahing nasalanta ng Bagyo Yolanda, yun pa hindi makaabil. Kung ano nga yung ang kawawa, siya pa rin kinakawawa ng gobyerno, bulok na gobyerno na ito. Ito ang gumanawagan sa bilang na tatlo mula sa Bayan Muna National at korap at basista na Rehime ni Aquino. Nandito po kami ngayon sa Maynila para ipaabot sa Central Office ng DSWD yung pangangailangan sa mga nasalanta ng Yolanda survivors at karugtong na rin yung sa Ruby at Sinyang. Dito po kasi sa issue ng Yolanda survivors na ini-implement ngayon yung emergency shelter assistance na kung saan una na talaga namin idinedemanda yung pag-scrap at pagtanggal dun sa Memorandum Circular number 24 na ESA guidelines na kung saan ito po ay nagiging, dahil po dito nagiging discriminatory yung pagbibigay sa mga kung sino dapat yung mabibigyan ng emergency shelter assistance para sa mga Yolanda survivors. At ito rin yung dahilan kung bakit hanggang ngayon ay patuloy na nahihirapan yung mga Yolanda survivors sa pagkukomply ng mga requirements para maka-avail ng emergency shelter assistance. Bali kasi kahapon nung nakipag-dialogo tayo sa DSWD, question natin yung sukatan ng unsafe zone nila na bakit hindi siya nakakasali, bakit hindi kasali na makaka-avail yung mga nasa lugar na unsafe zone. So tunuro nila tayo sa DENR na kung saan sila daw itong sila yung nagpapatupad din at sila yung may basihan kung bakit may sinasabing unsafe zone. So kanina naklaro natin doon sa nakipag-usap sa atin, wala kasi si Secretary Pahe. So yung kanyang mga kinatawan lang yung humarap sa atin na sinabi lang din sa atin na base doon sa usapin, parang na lumabas na ginagamit daw yung unsafe zone o no-build zone issue ng palisiya ng DSWD na hindi naman daw, nakumbinsi naman natin sila na hindi ito yung panahon ng pagpapatupad sa unsafe zone na para doon sa hindi ka makaka-avail ng emergency shelter assistance. Kasi iba naman yung permanent housing na usapin dito sa emergency shelter assistance. Nagsabi sila kasi hindi naman sila yung again, parang ganun din nangyari sa DSWD, yung mga humaharap sa atin na hindi talaga yung mga cabinet secretary na wala sa kanilang kapangyarihan yung makapagdesisyon sa kung ano man yung maaaring itugon o kaagarang aksyon dun sa mga dinademand natin. So, na pag-usapan nila na ipapaabot sa secretary ng DENR at pag-uusapan malamang ang magiging hakbang daw ng ating secretary din ng DENR ay makipag-usap sa DSWD secretary din dahil sila naman daw itong may mga kakayahan na mag-settle down sa kung anumang issue at mga problema na idinudulog natin. So, nangako naman sila na gagawa ng aksyon yung mga reklamo na ating idinulong sa kanila at makikipag-usap sila. Pero ang nila, makikipag-komunikasyon na lang sila kung ano yung magiging update. Pero habang ang ating June ay stop na talaga yung implementasyon ng ESA, dahil nga ay last year pa ito sinimula. So ngayon dahil sa pagpapabagal nila dun sa guidelines ay talagang nangangamba tayo na ang ating mga nasa no-build zone area ay hindi maisali. Kaya sinasabi natin sa kanila na dapat bilisan kung ano man ang mga hakbang na po pwede nilang gawin before pa sana yung June 2015. Dapat natin ipanawagan na si Pinoy hindi na napatagalin